Mapagpala, mabiyaya at magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Masaya po ba kayo? Amen. Mabiyaya po ba ang Diyos? Amen. Mapagpala po ba ang Diyos? Mahal niyo po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Muli po ay walang hanggang papuri at pasasalamat po sa ating dakilang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, maging ang ating pong pasasalamat sa mahal na Ina at sa pangalan po ng ating minamahal na Apo Conching sa handog pong panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa, panibagong kaliwanagan, at panibagong kagalakan sa bawat isang katauhan. Amen po ba? Magandang umaga rin po sa lahat po ng mga taga-subaybay mula sa iba't ibang dako po ng bansa, maging sa iba't ibang dako po ng mundo, sa mga taga-subaybay po through internet. Magandang umaga po sa inyong lahat. Wala man po kayo dito sa banal na dambana, subalit kung ang puso nyo po'y tuwirang laging naririto, kakamtin nyo rin po ang biyaya at pagpapala na handog ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nyo nga po ang inyong mga katabi ng kapatid. Magandang umaga. Laging may pag-asa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sino po dito yung mga nakapanood po sa TV kahapon mula po umaga hanggang gabi, hanggang madaling araw po ng prosesyon po ng mahal na poong Nazareno? Pakitaas po ang kamay. Yung iba po hindi po nakapanood, no po, pero bagamat di po kayo nakapanood, sigurado po ay naririnig nyo po yung mga usap-usapan na sobrang daming deboto, milyong-milyong tao ang nagkakagulo at nagtipon-tipon para po sa piyesta ng itim na Nazareno. Amen po ba? Nakita nyo po yung damdamin ng mga tao sa pananalig at pananampalataya nila na mahawakan lamang po ang imahen o ang lubid ng itim na Nazareno. Alam po nila at nagtitiwala sila na ang kanilang mga kahilingan ay kanilang makakamtan. Tama po ba yon? Subalit, kalaki po dapat ng pananampalatayang ito, yun din pong pag-ibig mo sa kapwa mo. Kalaki po nito, yung pagkatapos po ng pananalig at panata mo, dapat po ay may pagsasagawa ka rin pagkatapos nito. Tama po ba? Katulad din po ng bawat isang naririto, tayo pong lahat ay nagtutungo sa banal na dakong ito. Mayroon pong mga araw-araw, mayroon pong 2 beses sa isang linggo, mayroon naman po ngayon lang nakatungo. Ang dahilan po ng pagtungo ng bawat isa sa dakong ito ay nang dahil po sa ating pananampalataya. Ang bawat isa pong may dinadala sa buhay, nananalig at nananampalataya na kapag natungo po sa dakong ito, ang ating pong mga pinagdaraanan ay magkakaroon ng katugunan. Amen po ba? At sa mga may karamdaman po sa kanilang malalim na pananalig at pananampalataya na kapag sila'y nakatungo sa dakong ito, kanila din pong makakamit ang kanilang kagalingan. Tama po ba yon? Opo, mga kapatid, sa lahat po ng mga taong tumutungo sa dakong ito, ang tinuturo po ng ating Panginoon upang makamit po natin ang bawat nating panambitan, kahilingan at daing sa buhay. Ang kinakailangan po ay ang ating pananampalataya na may kalakip na gawa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po sa pagkakataon pong ito, nais ko pong magbigay sa ating lahat ng mga kapatid na magbabahagi. Sa kanila pong pagbabahagi, makikita po natin dito kung paanong malayang kumilos ang Diyos sa kanilang mga buhay sa pamamagitan po ng karamdaman na nabigyan ng kagalingan, sa pamamagitan po ng mga problema sa buhay na nagkaroon ng katugunan, sa pamamagitan po ng mga kabiguan na nagkaroon ng katagumpayan, at sa mga kahilingan na maluwat na hindi inasahan at maluwat na pinaghintayan. Subalit nang nagtiwala sa Diyos na buhay, ang maluwat na kahilingan ay nagkaroon ng katugunan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Naniniwala at nagtitiwala po ba kayo na ang Diyos ay mahiwaga? Ang Diyos ay mapagpala? Ang Diyos ay mabiyaya?
Ang salita po ng ating Panginoon ay walang pagkabula sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Kapag sinabi po niyang kapatid, sa loob ng 9 na araw, manalig ka, magaling ka na. Angkinin mo na at magaling ka na. Kapag sinabi ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, manalig ka, makapapasok ka na sa trabaho. Manalig kayo at makakapagtrabaho kayo. Kapag sinabi ng banal na Espiritu, di ka ba makatulog? Di ka ba makakain? Gulong-gulo ka ba? Tanggapin mo ang Diyos. Sigurado pag uwi mo, naghihili ka na at busog na busog pa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa pagkakataon pong ito, nais ko pong tawagin ang isa naming kapatid na alagad kung papaano po ang kanyang madilim na paningin ang matang tinataglay mula sa paghahanap buhay sa kabukiran. Doon naghahanap ng kagalingan ang mata niyang nanlabo. Subalit sa kalooban at kapangyarihan po ng ating Panginoon, siya po ang kauna-unahang pasyente na ginamot sa mata na malapit ng mabulag. At ngayon po ay isa na rin po siyang alagad mula po dito sa Barangay Paligi. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa kapatid naming si Annabel. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po katulad din yung naging pasyente noon. 2001 po akong naging pasyente. Wala pa po itong dambana na to, wala pa pong ano, sa kulungan ng baboy po kami naggamutan ng mahal na Apo. Ang tinura ng mahal na Apo, matagal na iyan, sabi niya. Opo kako. Saan mo ng albularyo din, dinala ko na nga rin po sa isang albularyo. Hindi po siya gumaling. Inihingan po ako ng 2,000 kada isang araw. Nung pong gumagapas po kami doon, ito pong isa medyo nakakita pa, yung isa po hindi na. Sabi po ng mahal na Apo, "Oh, ba't ka na pa rito? Anong gusto mo?" "Apo, wala po akong gusto kung hindi kayo." Sabi ko. "Oh, hindi naman ako nagagamot, ba't kayo nagpunta rito? Sige umuwi ka," sabi niya. Hindi po ako uuwi. Ito po ako ang kagalingan ng aking mga mata. O sige, pumingit ka. Hindi, pumikit po akong ganun. Binihipan po niya. Dumilat ka. Ito pong isa, medyo nakakaano pa talaga. Nung pong hinipan po yung aking mga mata, mapakalamig na mabango ang naramdaman ko. Nung pong makita ko po siya, siya po ang nakita ko. Nag-aasol po yung mata, mahaba ang buhok, yung pong damit ay puti, mahaba. Nung pong bumabalik po ako, bumili kay ka araw-araw, tuwing alas 6 ng hapon. Opo, kako. Hindi po bumabalik po ako. Pagdating po ng 3 araw, medyo nagliliwanag po ang aking mata. Lumiliwanag na po siya. O sabi niya, "Sige wag mo ipagsabi na nanggagamot ako." Hindi po ako nakapagpigil sa aking kalooban dahil po nagalak ako. Sabi ko, "Saan ka nagpupunta?" Ang mahal na, doon po ako kay Ate Conching, nanggagamot po siya. Sabi ganyan. O di araw-araw po nagpupunta ako. Sabi ng tao, "Saan na naman nagpupunta yan? Nagpupunta na naman sa nasisiraan ng ulo." Sabi ganyan. Hindi naman nanggagamot yun. Hindi ko po sila pinapansin. Patuloy po akong nagpupunta. Pagdating po ng 7 araw, tuluyan na pong gumaling ang aking mga mata. Kaya po sa pananalig at pananampalataya sa Panginoon na walang hanggang pagpupuri at pasasalamat, siya po ang talagang tunay na buhay na ating tinatawagan. Yun lang po, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Napakinggan niyo po ang kanyang pagbabahagi. Kapag gusto po ng Diyos na kayo'y magkaroon ng kagalingan, kapag gusto po ng ating Panginoon na ang inyong mga kahilingan ay magkaroon ng katugunan, mayroon po siyang kaparaanan. Tama po ba? Siya po nasa bukid, malabo ang mata at papunta na sa pagkabulag. Subalit gumawa ng kaparaanan ang Diyos. May narinig po siyang tinig na nanggagaling sa hangin. At sinabi po na siya'y magpunta kay Apo Conching.
Sa pagkakataon pong yun, sa kaparaanang yun po ang naging daan upang matungo po siya sa dakong ito. Sa inyo pong lahat mga kapatid na naririto, kung ang naging kaparaanan po ng Diyos ay ang karamdaman kung bakit natungo kayo sa dakong ito, kung ang naging kaparaanan po ng Diyos upang matungo kayo sa dakong ito ay ang kapwa nyo, at sinabi na ako'y gumaling doon, ikaw din ay pumunta doon, magtiwala po kayo sapagkat ang dako pong ito at ang ating minamahal na Apo Conching ay isang maliwanag na biyaya sa ating lahat na ginamit na kaparaanan ng Diyos ang kanyang katauhan upang tayo po na mga nagtitiwala, wala man tayong sapat na salapi o may kayamanan man tayo, kapwa pareho, kung magtitiwala tayo, kakamtin po natin ang imposible sa tao ay maging posible sa Diyos Espiritu. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon naman po, isang tagasunod po ang aking ibibigay sa inyo. Kung papaano po ang pagtungo nila sa dakong ito ay sa kaparaanan naman po ng kanyang kabiyak ng puso na nagkaroon po ng para pong paralisado, di po makalakad. Subalit sa pagtungo sa dakong ito, maging siya po na kasama lamang na nagpapagamot ay nagkaroon ng kagalingan. At pinakamahalaga po, nakamit ang kagalingang pisikal, higit nilang nakamit ang kagalingang espiritual, kaya silang magkabiyak ng puso ay lalong nagmahalan. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po sa aming mahal na kapatid na nasa dulong bahagi ng dambana. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tulad nga po ng sinabi ng ating alagad na si kapatid na Berhel, nang una pong madako kami sa gawaing ito ay nang magkaroon nga po ng karamdaman ng aking kabiyak. Nung una po, ang sabi niya, punta tayo sa paligi sa mahal na Apo, sabi po niya. Kasi po nagkaroon siya na-stroke po siya. Dinala ko po siya sa doktor. Ang sabi po ng doktor, in-overall check-up po siya. Ang sabi po ng doktor, kailangan ma-CT scan siya. Subalit, umalis po ako nung araw na yon, nung bumalik po ako. Sabi ko po sa kanya, gumaya ka na, papasitiskan na kita. Sabi ko po gano'n. May nagpunta po palang anghel sa bahay, nabanggit na, kung gusto mo Eka, magpunta kayo ng paligi. Nung dumating po ako, ang sabi ko po sa kanya, tara na, papasitiskan kita. Hindi, sabi po niya. Pupunta tayo sa paligi, sabi po niya. Kung ako'y tatanggap, sabi po niya, kailangan tumanggap ka rin. At kung ako'y mananali, kailangan kapwa kita manali, sabi po niya. O sige, sabi ko po sa kanyang ganun. Wala namang ibang paraan. Kung yun talaga ang katugunan na tayo gagaling sa karamdaman mo, sige, pumunta tayo. Ganun nga po, dumating po kami dito. Magmamahal na araw po yun. Nataon po no na na mahal na araw, pagbabata ng ating Panginoon. Dumating po kami, wala po ang mahal na Apo. Nasa Batangas po yata nun. Pangatlong araw, dumating po ang Apo. Dumulog po kami, ang sabi po ng mahal na Apo, siya yung magbabanyos. Nung una ko po siyang dalhin dito, halos hindi po siya nakakalakad. Yun nga po, nagbanyos siya. Nung ilang araw pong pagbabanyos, araw-araw tinatanong ko po siya. Sabi po niya,
gumiginhawa siya. Purihin ang Panginoon, ilang araw pa lang po. Noong una pong nagpupunta kami rito, sumasakay lang po kami ng tricycle. Kung pong mga ilang araw na nagbabanyo siya, nakapag-drive na po siya ng tricycle. Bukod po doon, sa aking buhay naman po, before po nangyari sa kanya yung ganun, almost 10 years na po akong na-diagnose ng doktor na ako ay may may enlargement of the heart. Nung bago po pumunta kami dito, meron na po akong 10 years na nagpapadoktor. Umiinom po ako ng gamot na nirireseta ng doktor. Pero sa loob po ng ilang taon na yon, wala po akong nadamang kaginhawahan o kagalingan. Noon nga pong habang nagtatagal, ako po hindi dumulog sa mahal na Apo. Ang pinanaligan ko lang po ang pinsahe ng banal na Espiritu na sinasambit ng Apo sa araw-araw, na ako, inano ko po sa sarili ko na sa pamamagitan ng mga mensahe ng Panginoon, ako ay gagaling. Ayun na nga po ang nangyari. Bukod po siya ay sa paggaling niya, ako man po ay nakadama ng kagalingan. Kaya po, unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon, sa mahal na Apo na sa araw-araw ay nagbibigay sa atin ng magandang mensahe na kung isa sa puso po natin at isa sa isip ay tayo pong lahat na naririto ay makakadama rin ng kagaya ng nadama ko. Yun lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Kung narinig niyo naman po ang kanyang pagbabahagi, 2 in 1. Para pong kape na po, 3 in 1. Sama-sama na sila naman po, 2 in 1. Isa lang po ang pinagagamot, subalit 2 ang pinagaling ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya sa mga naririto po, kung labag man po sa kalooban nyo ang pagpunta dito at may sinamahan lang po kayo, manalig na din po kayo. Baka hindi nyo po alam, pagalingin din kayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Kung kanina po ay pinipilit kayong isama ng pamilya nyo at ang sabi nyo ay manonood kayong TV, ngayon po niloob ng Panginoon na nandito na kayo, manampalataya na din po kayo. Baka may supresa ang Diyos para sa buhay nyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, masaya po ba kayo? Ba't po parang pasan nyo ang mundo? Napakatahimik po ng dambana, ano po? Pag sinabi ko pong palakpakan natin ang ating Panginoon, taas nyo po yung kamay nyo sa taas tayo papalakpak ha. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen po. Kapag sinabi ko naman pong palakpakan nyo ang inyong mga sarili, dito lang po ha. Tingnan po natin. Palakpakan nyo po ang inyong mga sarili. Okay po. Pag sinabi ko naman pong ang Panginoon at ang inyong mga sarili, paano pong gagawin nyo? Hindi po. Dapat po walang tunog. Ganyan po, tingnan po. Palakpakan niyo po ang Panginoon. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. At palakpakan niyo po ang Panginoon at ang inyong mga sarili. Wala pong tunog. Salamat po sa pagsunod niyo. Natuto po kayong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay po mga kapatid. Sa buhay po ng tao, sa amin pong mga lingkod, ang napakaganda pong pangako ng banal na Espiritu sa katauhan po ng minamahal na Apo Conching ay ito. Ang sino mang lingkod ko na tapat at nagpakatotoo ay pagpapalain ko hanggang kaapu-apuhan mo. Ito po ang isang pangako ng banal na Espiritu sa katauhan ng aming minamahal na Apo Conching na tuwiran po namin pinangahawakan. Na kapag kami po'y naglingkod ng matapat at may makatotohanang damdamin, ang amin pong mga pamilya ay pagpapalain mula kaapu-apuhan namin. Amen po ba? Kaya sa mga alagad po, marami na pong patotoo na ang kanilang mga mahal sa buhay ay nakinabang sa benepisyo na tatamo namin mula sa Panginoon. Ang mga mahal namin sa buhay na nasa malayong lugar sa ibang bansa, sa pamamagitan lamang po ng cellphone, ng internet o ng mensahe ng banal na Espiritu ay nagkakaroon po ng kagalingan. Sa mga pamilya po namin na nasa ibang bansa, hindi po nila kinakalimutan
na kapag umuwi ng bansang Pilipinas ay tumungo sa dakong ito upang ibalik ang pasasalamat sa buhay na Diyos. Kaya sa pagkakataon pong ito, isang anak po ng alagad na hinirang ang magbabahagi upang ibalik ang pasasalamat sa Diyos na mula sa iba't ibang kaganapan sa buhay, pinakita ng Diyos ang hiwagay kanyang nakamtan. Mula po sa dakong Canada, palakpakan po natin si kapatid na Cesar Chico. Magandang umaga po sa inyo lahat. Hindi ko alam na mag-share pala ako. Andito po ako para po ipaalam sa inyo, para magpatotoo na wala pong pinangako o wala po akong dinarasal na hindi binigay ng Ama. Kaya ako po ay taos puso nagpapasalamat. Dahil po sa tuwing nagpupunta po ako dito, tulad po nung dati, pag nakikinig po ako ng mensahe ni Apo, lagi po siyang may sinasabi sa akin na lahat po ay natupad. Kaya ako po yung taos puso nagpapasalamat. Andito po ako sa inyong harap ngayon upang ipaalam po sa inyo na kapag po tayo ay nananalig sa Ama, lahat po ng hilingin natin ibibigay niya. Huwag lang po tayo maiinip. Sa tamang oras, sa tamang panahon, ibibigay po niya yon. Malaking pasalamat ko rin po ng aking pong ina na si kapatid na Beth, kung tawagin niyo nga po si Mami Beth, ay isa pong napakagandang blessing sa aking pamilya na siya po ay naglilingkod dito. Dahil sabi nga po ng ating kapatid na ipinapasa-pasa nga daw po yun sa kanyang mga anak at pati sa kanyang kapwa-puhan. Ngunit tandaan din po natin na hindi lang po doon matatapos yun. Kailangan po natin magkaroon ng sarili rin po natin na pananampalataya, sariling pakikipag-ugnayan sa Ama para po makantan po natin kung ano po hinihiling po natin. Meron po akong konting awitin na ihandog po sa inyo. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa Ama, napunta ako sa aking nais marating. Nais ko siyang pasalamatan kahit man lang sa isang awitin. Tatanda at lilipas din tayo, ngunit ang mahalaga, nakilala ang Ama habang buhay. Dahil minsan siya ay nakasama. Ilan po, maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa mga nag-request po ng more sa pagbabalik daw po niya ulit mula sa Canada. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Siya po ang anak po ng ating minamahal na Mami Beth. Siya po yung binabahagi ni Mami Beth na nagtrabaho po sa dagat, sa barko po. Subalit nang nagtungo po sa dakong ito, siya po yung pinagturanan ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching na dadali na kita sa lupa. Canada ang pangalan. Sa kalooban at patnubay po ng ating Ama, lumipas lamang po ang mga buwan mula po sa barko na kanyang pinagtatrabahuhan, nadala nga po siya sa lupa na pinaghahanap-buhayan sa Canada po ang pangalan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya kung narinig niyo po yung kanyang boses, yun po ay mana sa kanyang nanay na si Mami Beth. Palakpakan din po natin ang ating Panginoon. Ngayon naman po, matapos po nating marinig ang bahagi at awit po ng isang tagasunod, anak po ng alagad na mula po sa Canada, isa po muling awit ang ating mapapakinggan mula po sa guro ng choir. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos para po kay kapatid na Gloria Binuya. Buhay ang Diyos. Humihingal-hingal pa po ako. Kararating ko lang po, galing po ako ng Candaba, mayroon po ako inasikaso at bigla po ako nagpalit ng damit para naman po tumama ako sa uniform ngayong araw na ito. 2014 na eh. Okay. Una po sa lahat, muli po binabati ko po yung ating mga kapatid natin, Tita Peli, Tito Mike, kanina po ako usap ko sila sa cellphone. Maraming salamat po sa inyo sa pampalakas loob na binibigay nyo sa akin sa tuwing na nakausap nyo ako kay Tito Mike. Wala pong imposible sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan, siya ay mahiwaga at mahimala. Mga kapatid,
sapagkat kung paano nga po sadyang napaka-espesyal ninyong mag-ina. Si Madam Beth, kung tawagin ko kasi yan, Madam, kaya Madam Beth ang tawag ko sa kanya. Dahil sobra kayong espesyal sa ating Panginoon. Kapatid na Cesar, na sadyang napakagwapo mo, nagmana sa iyong ina. Oh, hello, Cathy, salamat sa giveaway. Bagamat hindi tayo nakita, kapatid na Cathy, binabati kita ng Merry Christmas and Happy New Year para sa inyo ang awit kong ito at sa iyong kapatid na si Cesar. How did you know? Yun yung paborito ni Madam dahil how did you know masyadong makabuluhan sa kanyang buhay yung kantang ito. Ito rin po naman ay makabuluhan siyempre para sa akin. Siyempre po, hinahandog ko rin po naman sa aking, kung tawagin ko po siya ay best friend, bagamat siya po ay may edad sa akin. Ganun po kami ka-close. Ang nanay po ni Engineer Danilo Bailon, si best friend, Nana Juana. Ayun, kumakaway pa. Para po sa inyo lahat, kapatid na Cesar, kapatid na Cathy, Tito Au, Tita Au, Tito Bernabe Aplido nun, nakalimutan ko Tito Dante. Sa inyo po lahat, kay Tita Feli sa Japan, Tito Mike, kapatid na Lenny, ayun, madalas ko hindi siya nababate eh. I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile. My life started to change. I'd wake up each day feeling alright with you right by my side. Makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and tears that I have. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. Salamat po sa mga mapalakpak sa akin. May bonus po kayo kay Lord. Ang sarap maging masaya sa buhay na kasama ang ating Panginoon. Bat-bat ka man ang pasakit sa iyong buhay, basta't alam mo siya ang kapiling mo, may galak ka pa rin nararamdaman sa inyong puso't kalooban. Dahil batid nating lahat, kailanman hindi tayo niya pababayaan. My life started to change. I'd wake up each day feeling alright with you right by my side. Makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and tears
that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. And I would like to greet Happy Merry Christmas and Happy New Year to Abby sa Dubai, ang anak ni Mother Maris. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid na Gloria. Ito yung facilitator, ba't sa kanyang binigay? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa mga nagre-request po ng more, dahil po ang Diyos ay mapagbigay, ang Diyos ay mabuti kailanman, mula po sa guro, ito po yung kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Duet po, si kapatid na Ana Libunso at kapatid na Pilar, at ang kahulugan po na kanilang kakantahin mula sa pagiging pusong bato. Kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo, lalambot at liligaya ang puso mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nabati na po ng aming guro lahat ng mga nasa internet. Hi na lang po. Tsaka po sa inyong lahat. Kami po ay nahilingan ng awitin ng ating kapatid na facilitator, si kapatid na Berhel. Bagamat panay po ang tanggi ko ano po. Sapagkat nga po alapas sa kondisyon, kumbaga ang aking tinig. Kaya po humingi ako ng backup sa Saklolo. At doon din po, sa Saklolo dito po sila. Teka naman. Para po sa inyong lahat at syempre po para sa ating Panginoon. Kapatid na Cesar, welcome. Kung ika'y makilala ko, mundo ko'y biglang nagbago. Naging makulay ang aking mundo, puso ko'y iyong binago. Dating buhay ko ay kay gulo, kapayapaan ay nakamtan ko. Sa kasalanan ay pinatawad ako, kaya ngayon ako'y naririto. Dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat nang ika'y kilalanin. Dahil sa kasalanan ko, pinatawad mo ang puso ko kabig sa pusong bato. Ama, pakinggan mo, awiting inaalay sa'yo, kaming mga awit sa dambana mo, umaawit para sa'yo. Dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat nang ika'y kilalanin. Dahil sa kasalanan ko, pinatawad mo ang puso ko kabig sa pusong bato. Dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat nang ika'y kilalanin. Dahil sa kasalanan ko, pinatawad mo ang puso ko kabig sa pusong bato. Dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat nang ika'y kilalanin. Dahil sa kasalanan ko, pinatawad mo ang puso ko kabig sa pusong bato.
sa pusong bato. Ang puso ko ngabig sa pusong bato. Ang puso ko ngabig sa pusong bato. Grabe si tatay. Buena mano sa January, pinakataas-taas. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa patnubay niya sapagkat hindi niya po kami pinabayaan. Okay. Para po sa inyong lahat. Nagising na po ba kayo? Hindi na po ba kayo naantok? Muli po para po sa inyong lahat. Lord, I come to you. Let my heart be changed with you, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as you will unfold in my life and live in every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you.
your spirit leads me on in the power of your love. Maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat po mga mahal na kapatid. Napakabuti at napakadakila po ng ating Panginoon. Kaya sa lahat po ng mga naririto, damhin niyo po ang dakila at dalisay, wagas na pag-ibig ng ating Panginoon sa mga nawawalan po ng pag-asa, sa dako pong ito nang dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, magkaroon po kayo ng pag-asa. Sa mga tao po na may mga karamdaman at may mga taning na ang buhay, nang dahil sa pag-ibig at wagas na pag-ibig ng Diyos, manampalataya po kayo na walang imposible sa Kanya, na sa pamamagitan ng dakong ito, sa kaparaanan ng banal na Espiritu, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching, sa bawat dampi ng Kanyang mga palad, kung tuwirang magtitiwala kang ganap, kakamtin mo ang sayo ay marapat. At sa pamamagitan ng mga salitang banal na sa bawat araw ay iniluluwal, kung tuwirang kang magtitiwala ng may kataimtiman, kapangyarihan ng amay daratal, kagalingay sa iyong lubusan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakapalad po ng bawat isa. Saan po tayo makakakita ng gawain na pag tumungo ka, walang bayad kahit pisong bingi at duling. Pag uwi mo, may candy ka pa. Nakaupo ka lang, nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, nakakapagdasal ka sa Diyos, at inaawitan ka pa ng mga koro na malaanghel ang tinig. Kaya sa dako pong ito, sa mga uhaw sa pagmamahal, sa mga naghahanap ng kalinga sa kapwa nila lang, tumungo po kayo sa dakong ito. Hindi tao ang magpapadama ng pagmamahal, kundi mismo ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Pakikalabit nyo nga po ang inyong mga katabi, kapatid. Paalala, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dahil po medyo malamig po ang ihip ng hangin, baka habang nagsasalita po kayo, umuyok-ayok na po kayo sa mga upuan. Kaya muli po kalabitin nyo ng madiin-diin, kapatid. Bawal matulog. Sapagkat ang taong tulog, walang pinaglalaban. Baka naman po gusto nang ibigay ng Diyos ang kagalingan. Nakita tulog ka, inalis pa. Subalit ang isang taong mahirap man ang nararamdaman, nangangawit man ng puwit at balakang. Subalit gising sa pakikinig sa ating Panginoon. Malay mo pag uwi mo, sa pagbabata mo, magaling ka na at may supresa pa na naghihintay sa iyo ang Ama. Amen po ba? At ngayon po, upang dugtungan po ang pasasalamat ng kanyang anak na mula sa Canada, pakinggan po natin ang isang alagad na taga Santa Barbara, ang aming pong minamahal, Mami Beth Chico. Sip-sip. Hindi po. Anak ko po kasi yan sa Kawan eh. Talaga pong isa yan sa mga anak ko na talagang eka nga po nabahagi na ng talino ng ating Panginoon. Kaya kung meron po mga pagkakataon na hindi ako nakakadalo, panatag po yung kalooban ko sapagkat silang mga iniiwan ko ay namumunga na sa buto na itinanim sa kanila ng ating Panginoon. Salamat po. Ano ba ibabahagi ko? Unang-una po, nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon dahil ito pong Paskong ito, kapanahonan ng Pasko. Bagamat may lumbay sa mga nagdadaang araw, siyempre po bilang ina, nananabik tayo sa presensya at pagmamahal ng ating mga anak. Amen po ba? Normal na damdamin po yan ng isang magulang. May mga moments po ako na although yung mga anak ko matagal nang nawalay sa akin, taon na rin po ang binibilang. Kung sasabihin po ng iba sanay na. Pero bilang magulang po, dumarating po talaga yung moments na talagang naglolong ka. Ano ba yung long sa Tagalog? You are longing for the presence and love of your children. Talaga po, ayan po si Mother, ang lakas ng yes kasi siya po iisa lang yung anak pero malayo din po sa kanila. May mga pagkakataon po na kahit na anong tatag ang ibinigay sa akin ng Panginoon, bilang damdamin tao, umaabot po talaga sa pagkakataon na parang gustong-gusto ko silang makausap, although may Skype, pero iba po siyempre yung personal na encounter dun sa mga mahal mo sa buhay.
gustong-gusto ko silang mayakap. Pero wala po akong magawa dahil miles and miles away ang distansya namin. Kaya nga po ito'y naibahagi ko na sa buhay po pala ng magulang, darating talaga yung punto na iiwan tayo ng ating mga anak. Amen po ba? Huwag mo sabihing 10 yung anak mo. Huwag mo sabihing 5 yung anak mo. Siguradong darating po yung takda na sila ay lalayo, hahanapin ng kanilang mga kinabukasan, at tayong mga magulang, maiiwan tayo na tayo na lang kung paano kayo nagsimula ng iyong kabiyak ng puso bilang kayo dadalawa, babalik po kayo sa ganong sitwasyon. Kaya hindi po ako naniniwala, kasi Eka, isa lang ang inanak mo. O kasi Eka, 2 lang inanak mo. Napatunayan ko po, 3, 4, 5, talagang pagdating ng takda, aalis sila. Ganun po yung buhay ng mga magulang. Kaya nga po sinasabi ko nga po sa mga magulang na nandirito, ito po nabanggit ko na, dapat po pala mga magulang, habang kasama natin yung mga anak natin, yakapin natin ng yakapin, halikan natin sila, magbigay tayo ng quality time na merong araw na talagang magkukwentuhan kayo, kakain kayo ng sama-sama, samantalahin po natin yung pagkakataon. Kaya yung pong mga magulang na, kasi po ngayon iba na po yung henerasyon, hindi po ba? Ngayon po pag kumain kanya-kanyang kain. Merong kumakain sa harap ng TV, merong kumakain na nakaupo sa iba't ibang lugar. Wag po pala ganon. Habang kasama nyo yung mga anak ninyo, samantalahin nyo yung pagkakataon na magkasama-sama kayo para ma-spend nyo yung time, quality time na magkakasama kayo. Ngayon pong Paskong ito, napakabait po talaga sa akin ng ama. Although, 3 po silang malalayo Siya po nasa Vancouver, yung bunso ko nasa Alberta, sa Canada din po. Yung pong panganay ko, sa Taiwan naman siya, dahil Taiwanese yung napangasawa niya. Isa lang pong anak yung kasama ko, yung babae. Pero weekend lang din po kaming nagkikita kasi nagtatrabaho din siya. Ngayon pong holiday season na to, kasi po si God po kasi batid na batid po yung, siya lang po kasi nakakabasa ng puso't kalooban natin Yung moments po na nalulumbay ako, siya lang po talaga yung kausap ko. Alam niya kung paano ako. Hindi pa ako naiyak, ngayon lang po ako. Ako po, 7 years na po ako dito ha. Nakikita niyong tumatayo sa harapan. Never po akong umiyak. Talaga po sabi ko, God. Sabi ko, God, bakit ganon? Talaga napaka tatag na kalooban ang binigay niyo sa akin. Sa 7 taong kong pag-stay dito, kahit minsan hindi pa ako naluha habang ako'y nagbabahagi. Pero ngayon po talaga iba yung damdamin ko sapagkat nadama ko po yung pagmamahal sa akin ng Panginoon. Isa lang po yung anak kong hindi nakauwi, yung bunso. Nagkaroon po ng kadahilanan kaya nung Pasko po, hindi po namin sa nakasama pero sila nung atin niya, nagkita lang po sila, 2 days na lang yung atin niya. But at least, nagkita pa rin, nagkasama-sama pa din kami kahit po kulang sila ng isa. Alam niyo po, ang kabaitan sa akin ng Panginoon, sabi nga po ni Mother mahal na mahal daw ako ng Ama. Totoo po yun. Mahal na mahal ako ng Ama. Dumampot nga po ako ng candy Dinampot ko yung 3 candy na to Sabi ni Mother sa akin, Mami, alam mo yung mga candy na yan, may message na na Tagalog yan. Hindi ko po batid na meron na palang message sa Tagalog ito. Pinadampot po kasi ko ng isang alagad. Alam niyo po ba yung nadampot ko? Ikaw na. Ikaw na. Kasi po yan po lagi sa akin sinasabi ni Mother Pag po nagbabahagi ng kami ng mga kaganapan sa buhay, lagi po niya sinasabi sa akin, ikaw pa. Kalakas-lakas mo kay Ama. Yan po yung lagi sa akin sinasabi ni Mother. At sabi ko, eto ka ako yung nakuha ko, Mother, ikaw na. Ako na daw talaga. At may kasunod. Ang kasunod, sabi ko naman kako doon sa message sa akin ni God na, ikaw na. Sabi ko naman sa kanya, thank you. Kaya ang nakuha ko po, ikaw na, saka thank you, saka yung isa pong ito, sumagot siya, sabi niya, no comment. Ibig sabihin, yung pag-angkin sa Panginoon na ikaw na, nagpa-thank you ako sa kanya, sabi niya, no comment na raw si God sa akin. Alam niyo po, nung pong dumating yung anak kong si Cathy, talaga pong pinagalak ako ng Panginoon.
hindi ko na po dapat itong ikwento sa inyo mga kapatid. Subalit dapat kong ibahagi sa inyo kung papaano kabait ang Panginoon, magpakatotoo lang tayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit po yung iba, bakit hindi pa namin natatamo yung ganong galak? Bakit hindi pa namin natatamo yung ganong kapayapaan? Bakit nga ba? Baka may kulang. Baka may pag-aalinlangan ka pa. Hindi mo pa maibigay ng 100% ang sarili mo sa Kanya. Subukan po ninyo, magpakatotoo kayo. Totoo po yan. Wala pong hindi gagawin ng Panginoon upang kayo ay pagalakin. Pinagalak po ako ng Panginoon sa after all the years na nangungulila ako sa mga anak ko. Nung po dumating yung anak kong si Cathy, nagpunta po sila ng Boracay, kaya po ako nawala. Isinama po nila ako. Talagang ibinigay po nila sa akin yung kasiyahan na alam ko po na ito ay hindi mula sa kanila bilang mga anak ko. Ginamit lang po sila ng Panginoon upang pagalakin ako. Kaya po ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Nung pong ako kasi po ako talaga masyado po kasing occupied yung aking pagkatao kung paano ko po talaga pinaparti-partisyon yung sarili ko. Alam po ni God yan. Kaya kung may mga pagkakataon man po na hindi nyo ako nakikita dito pero yung po'y madalang na madalang, sigurado pong meron din akong ginampan ng isang napakahalagang bagay. Ganito po kasi yung life ko Ganito po umiikot yung buhay ko sa araw-araw. Pe-prepare ko yung needs ng mga kasama ko sa bahay, yung apo ko na nag-aaral. Pagdating po ng 7:30, tatakbo ko sa school. Kasi nga po hindi naman ako full-time. Pero pag may mga problema sila, ako po yung troubleshooter ng problema sa eskwelahan. Umalis na nga po ako sa St. Mary's. Ayoko na mag full-time sa eskwelahan. Gusto ko yung mag full-time naman sa Panginoon. May offer na dumating sa akin para bigyan ako ng pamasahe ni God. Kaya po, kinuha akong consultant pero hindi po ako nakatali sa oras. Pag kailangan nila ako tatawagan, pag may problema, saka ko lang sila pupuntahan. So yun po yung isang pinapartisyon ko sa buhay ko. Subalit meron din pong kaparaanan ng Panginoon kung bakit ako dinala doon. Alam niyo po, every Monday, ini-start po namin lagi yung week. Ginamit ako ng Panginoon para bigyan ng motibasyon yung mga teachers na kasama ko doon. Every Monday, 7:20 in the morning, naiipon po kami sa chapel at nagbabahagi po kami ng salita ng Panginoon, konting bahaginan, para po magbigay sa kanila ng kalakasan sa loob ng 1 linggo. Alam ko po na iyon ay kalooban ng Ama, kaya ako dinala doon. Sa maikling panahon, makapagbahagi din ako ng mabuting salita sa kanila upang ipakilala ko ang Panginoon sa kanila. Pagdating po ng mga 10:30, ipe-prepare ko na po yung lunch ng pamilya ko. Mga 11:30, gagayak na ako para makapunta naman ako dito. Pagkagaling ko dito, hindi pa po doon natatapos ang trabaho ko. Bilang may bahay po, kabiyak ng puso ng isang barangay captain, siyempre po, lahat po ng problema ng barangay, hindi ko po pwedeng pabayaan yung kabiyak ng puso ko. Sinusuportahan ko din po siya. Paano po ang suporta ko sa kanya? Hindi po sa gawain ng isang barangay captain, kundi pag siya'y nalulugmok sa dami ng problemang naa-absorb, ako po yung nasa tabi niya para bigyan ko siya ng kalakasan sa pamamagitan po ng mga banal na aral na natututulan ko sa banal na lugar na ito na binabahagi ko sa kanya para mabigyan ko po ng lakas. So ganun po tumatakbo yung routine ng buhay ko sa araw-araw. Kaya po batid po ng mga anak ko kung gaano kapagal ang aking puso, ang aking isip, ang aking buong katawan. Kaya po binigyan po nila ako ng treat. Nakapag-rest naman po ako doon. Minsan lang po ako sa kanilang sumamang mamasyal. Araw-araw ba naman yung White Beach ang makikita mo, magsasawa ka din naman. Nag-spend po ako ng time sa room. Doon lang po ako talaga nag-stay sa room at pinagninilayan ko po lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay ko. At lubos ko pong pinagpapasalamat ang lahat-lahat. Sabi nga po ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, natandang-tanda ko po, sinabi po niya sa akin, nalugi ka ba? Ibig po niyan sabihin,
sa iniwang kong trabaho ko na maganda din naman, tapos nagpunta ako dito para maglingkod ako sa Panginoon. Kaya po ang tanong niya, nalugi daw ba ako? Sabi ko po sa sarili ko, umiling lang po akong ganun sa kanya, mga kapatid, hindi po ako nalugi. Tumubo pa po ako ng sobra-sobra. Hindi man po sa pera, hindi man po sa material na bagay, subalit ang kagalakang nag-uumapaw sa aking puso at ang kapayapaan ng aking kaisipan na nadarama ko ang presensya ng Panginoon sa aking buhay, hindi po ako nalugi. Ako po ay tumubo pa at napakalaki po ng tinubo ko. Pinag-uusapan nga po namin ni Mother kahapon, ang pakikipagrelasyon sa Panginoon, ay hindi ganong kadali. Amen po ba yun? Sang-ayon po ba kayo sa sinasabi ko? Hindi ganong kadali ang mapalalim mo ang pananampalataya mo sa Panginoon at maramdaman mo ang Panginoon sa iyong buhay. Kailangang magkaroon ka ng tinatawag na puhunan. Amen, Mother? Kailangan makapag-invest ka. At ang unang investment natin sa Panginoon ay ang pagbibigay ng ating oras. Pag hindi tayo nagbigay ng oras sa ating Panginoon, hindi po natin siya lubos na makikilala. Ito po'y naipaliwanag ko na, hambing sa dalawang nagliligawan. Bakit po lumalalim ang kanilang pag-iibigan? Hindi po ba't madalas silang nag-uusap? Hindi po ba't madalas silang nagtatagpo? Tao po iyon na pinalalalim natin ang ating relasyon. What more sa ating Panginoon? Sa makatuwid, mapapalalim natin ang relasyon natin sa ating Panginoon kung palagi tayong makikipagtipan, makikipagniig sa Kanya, at makikipag-usap sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi po ako nalugi. Yung po yung ininvest ko sa Kanya, I invest my time. Kaya nga po iniwan ko na yung trabaho ko para po mas malaking oras yung maibigay ko sa ating Panginoon. At pagkatapos po noon, mga kapatid, lumalim ang inyong paniniwala, pagtitiwala at relasyon sa Panginoon, unti-unti pong ibabalik ng Panginoon ang inyong puhunan. Nahigit pa sa pinuhunan ninyo. Yung po mga negosyante dyan, alam po nila to, lalo na po yung may background sa commerce. Pag po tayo pumasok sa isang negosyo, kailangan po may investment tayo. Amen po ba? Mag-i-invest tayo ng pera. At pag nag-invest tayo ng pera at ang ating negosyo ay umandar na, meron po tayong tinatawag na return of investment. Kung ano yung ininvest natin, kailangan meron naman tayong tubuin. Mga kapatid, sa lengguwahe po iyan ng tao dito sa mundo. Sa lengguwahe ng Panginoon, mag-invest tayo sa Kanya at sigurado pong may ire-return siya sa atin at ang ire-return niya sa atin, siksik, liglig, umaapaw. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Wala pong maaaksaya. Yan na po ang apo, ano? Wala pong maaaksaya. Basta po bigyan niyo po ng saysay yung ini-invest niyo sa time na araw-araw ay nandirito kayo. Huwag po yung nandirito lang kayo para kayo maupo, para kayo makinig. Ang ine-expect po ng Panginoon sa atin, ang lahat ng banal na aral na ating naririnig sa Kanya, ipasok natin sa ating kaisipan, sa ating puso, at ating isabuhay. At hindi po doon natatapos, dapat po lahat ng liwanag na tinatanggap natin sa ating Panginoon, magiging kalugod-lugod po tayo sa Panginoon kung ang liwanag na ito, uulitin ko po, ay maipapasa natin sa ating kapwa. Kaya wag po tayong masatisfy na ako binago ng Panginoon, hanggang doon na lang. Hindi po, masigit pa po yung ine-expect ng Panginoon dyan. Ano man ang liwanag na tinanggap natin mula sa Kanya, ibahagi natin sa ating kapwa. Andyan na po ang mahal na apo. Marami pa po akong gustong ibahagi, subalit alam ko po na ang lahat ay nananabik na marinig ang mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na apo. Kunching, salamat po at nawa kahit papano meron kayong nakuha sa ibinahagi ko sa inyo. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Mami Beth. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagsipagbahagi. Inaanyayahan po ang